hanggang kailan kita uunawain? Narito. Isang ina nagmamakaawa sa kanyang anak na tila wala na raw pang-uunawa. Palagi raw kasi nagagalit ang anak na ito dahil madalas umihi sa tapat ng kanilang bahay ang isa niyang kapatid na may polio. Pero ang tanong ng inirereklamong anak, hanggang ba kailan kita uunawain? Naubos na raw ang pasensya ni Aiza sa kapatid niyang may polio. Lapis-lapis na raw kasing naaapektuhan ang kanyang negosyo. Aiza, unawain mo na lang si Bekang kasi hindi na nakakalakad, hindi pa nakakarinig. Buti nga wala ka sa kalagayan niya. Paano mapaninda ko? Wala nang bumibili kasi mapangay yung paligid. O, pag hindi ako nagtinda, ano papakain ko sa inyo? Oo, pinakakain niya po kami. Kaso, nagagalit siya lagi dito kasi nagkakalat ng dumi at ihi. Heto na't handa na silang humarap para pag-usapan ang tungkol sa kanilang bangayan. Heto na ang mag-inang laging nagbabangayan. Nanay Nene at Aiza, harapan na. Naku, Lola, ilan taon na po kayo? 69 po. 69. Ano ang problema? Ilan po ang anak ninyo? 12 po. 12 lang. Unti lang naman pala. Kayang-kaya natin ito. Pero nabuhay nyo naman sila, napaaral lahat? Hindi naman po. Hindi lahat napaaral. Yan ang Alam mahirap ko, pag maraming anak, ano? Okay, lahat ng mga anak mo, sa'yo pa rin nakatira? Yung iba pong may asawa, kagaya ni Aiza. Okay. So, yung iba may asawa na, wala na. Ilan na lang ang natira sa bahay mo? Ano po, 3 na lang pong may asawa. Tapos pang-4 po yung lumpo. Okay. Ilan po ang nandyan pa rin sa bahay niyo? Yung pa rin po 4. 4. Ayun. Kasama na nga itong si Aiza. Opo. Okay. So, ano ang problema? Ano po, kasi po, nagrereklamo po ako dahil yung ate niya nagkakalat ng ihi at dumi. Nawain mo na lang kasi lumpo yung ate mo. Okay. Sabi ko sa May kanya, sakit ba sa pag-iisip o hindi naman? po. Nalumpo po siya, hindi siya nakakalakad, bingi, malabo mata. Ay, ganun. Maraming diferensya. Ano pang mga naging sakit, nanay? Sabi mo? Sa baga po. Nagkasakit din Nag-umpisa sa baga? Po. Tapos na po, nung 2 beses na po siya na ospital, yun na dire-diretso na po, hindi na siya nakalakad. O, so ano ang inireklamo mo? Paano ba umasta si Aiza doon sa kapatid? Gali po siya kasi, ate niya nagkakalat ng ihi, tsaka dumi. Eh, pagpasensya mo na lang, ate mo, kasi may diferensya. Oo, okay. Ba't siya po nagpapakain sa amin? Kasi po, titinda po siya ng kwek-kwek eh. Minsan-minsan po, binibigay niyang ate niya na po ng pagkain. Eh, minsan po yung asawa po. O ngayon, so ano ang pinapakain pala niya? Kaso nga po, nagrereklamo po siya. Oh. Kakalat daw po yung kanyang ate. Pero tama naman pong ireklamo yun. Hindi nga kasi nga may sakit. May sakit po Pwede yung naman gawa ng paraan para magdumi sa maayos na lugar sa tamang pwesto. Oo nga, wala po bang bantay si ate? Pero ano lang po siya, gumagawa ng ano kasi, meron po siyang tabo, doon niya sinasahod yung ihi niya. Tsaka Para pag arenola. Opo. Oh, so bakit nagkakalat pa? Eh, minsan po na, pagka yung ano, matindi na yung ano niya. Naaabutan. Opo. Ayun. Minsan po yung regla. Pwede naman yatang hanapan nila ng paraan yan na para hindi na rin magkalat. Kasi hindi rin maganda sa bahay naman yung may kalat ng ihi at dumi ng tao. Hindi ba? Sino yung naglilinis? Ako po, minsan. Okay. Kaya yung mga kapatid niya, yung kuya niya. Eh, ayaw niya ng, ano, pinag-iwalay ko po yung asawa. Doon po natutol sa kapitbahay namin. Kasi ayoko pong magtabi, baka magbuntis na naman po. Kaya ayaw ginawa ko, doon ko pinag-iwalay siya. Kaya ako na lang po nag-aalaga. Okay. So, ano ang gusto niyong mangyari ngayon? Lola, umalis si Aiza sa bahay? Ano, Di naman paano? po, kasi siya po sumusuporta sa amin sa pagkain eh. Kahit na
nahihirapan siya sa hanap buhay niya, titinda siya ng kwek-kwek. Oo. Kahit pa paano, napapakain niya kami. Okay, Aiza, hindi daw niya inuunawa ang kapatid na may polio dahil parati daw dumudumi at umiihis kung saan-saan. Ano bang klaseng reklamo ang ginagawa mo? Sobra na po sa unawa, Ate Kuring. Oo. Halos ako na po nagpapakain sa kanya. Ang nireklamo ko lang po kasi paano po yung may bibili, nagre-reklamo po kasi. Bakit daw po mapangi? Siyempre, tusok-tusok po yung tinitinda ko sa... Tapos ko po magtinda, nagmamanicure po kasi ako. So maliban sa pagbebenta ng kwek-kwek, nagmamanicure ka ako. pa. Opo. Okay. Pero tama naman yung pag-iisip niya. Tama naman po. Ang akin lang naman po, ma'am, yung inisip po kasi nadidiri po yung mga bumibili. Bakit daw po mapangi? Okay. Sinasabi pa sa akin na customer. Mapangi po. Pero ano ba ang pinakamasahol mong ginawa? Pinagsasalitaan mo ba ng masama? Sinasabihan ko lang po na huwag niya pong laging inaalagaan kasi may asawa at anak naman po yan eh. Siya laging gumagawa, hindi naman niya responsibilidad. Okay. Dapat po na sa asawa po. So may asawa at anak. Opo. So hindi siya pinanganak na ganon, Lola? Hindi po. Yung pangatlong pagbubuntis niya po, doon po siya na polio. Na polio. Yun na nga yung, yung adult na. Adult na polio. Opo. Okay, so may anak. Ilan taon na yung anak? May mga pamilya na po. Yung mga anak. Opo, may pamilya na po. Yung asawa na lang po niya nandiyan. Hindi niya po maintindi. Pero yung bayo ko po, sa kanto lang po natutulog. Yung mga anak po walang dumadalaw para tumulong? Wala po. Nasa, pamilya na po kasi sa lang sa sarili. Hindi ko maintindihan. Si Aiza, 10 din ang anak. Saan? Siksikan kayo lahat doon? Hindi po may mga asawa na po sila. Ang aga naman nila mag-asawa. Ilan taon na yung... 23 po. Yung pinakamatanda. Opo. 10 eh. O so, lahat may asawa na? Opo. Yung may 3 na lang po yung magiging malit. Ang aga rin nilang nag-asawa. Naku, ilan ang anak ko? 10. Ito, 12. 12 po. Sa turuan nyo na yung mga 12 anak po. ninyo na wag nang mag-aanak ng marami. Pero malaking problema talaga yun, Lola Nene, kung yan ang pambuhay sa inyo, ano nga naman, minamalas dahil doon dumudumi-tumiihi yung isa mong anak. May polio po. Nasa tama namang pag-iisip pala. So bakit hindi po niya magawa na pumasok pagka siya'y... May ganun ba, incontinence? Yung hindi mo mapigilan? Depende po kasi. Pero yung sinasabi na gumagapang doon, parang I really wanted to know if this is attention getting. Dahil kasi bakit kailangan lumabas pa siya considering the fact na nasa kama, tapos meron namang ihian doon at lahat. Siyempre, lalabas ka naman paminsan-minsan. Pero bakit palaging same spot doon sa, kung saan nagtitinda si Aiza? Parang nakakapagtaka. Bakit hindi doon sa ano lang, di ba? Baka naman sinasadya, Aiza, hindi kaya? Hindi ko po alam. Lagi na lang po ganun ginagawa. Sa tuwing magtitinda po ako. Araw-araw na lang yan. Hindi naman po madalas. Sa palagay niyo, Lola Nene, may sama din ng loob yung isa mong anak sa kanya, kaya sinasadya. Bakit doon ang doon? Kaway po. Opo. Ayan na. Sinasadya. Nagwawala po pagka nagsasabihan mo. So, hahayaan lang natin magwala. Oo. Paano yun? Hindi ko Proseso yan. maintindihan. Kasi alam mo, tingin ko, Doc Camille, kailangan i-assess yan. Ito na mga kakampi ng mag-ina. Siya ang asawa ng anak ni Nanay Nene na may polio. Ray, humarap ka na. Kuya Ray, may trabaho po kayo? Wala po. Wala po. O di, dapat Minsan meron po. Pag may gawa lang, pag may tawag lang po. on call. Anong trabaho? Sundot lang po. Ano, no? Kanal. Maglilinis. po. Okay. So, hindi po siya lagi na nagtatrabaho po kayo? Ba, hindi po Pag may tawag lang naaasikaso? po, doon lang ako nagbibigay sa kanya. Opo. So, bakit hindi niyo po naaasikaso ng yung asawa po ninyo? Wala ko kasi ang bahay. Sa karsada lang ako natutulog. Hiwalay na ba kayo? Hindi naman po kami hiwalay. Hindi naman kayo hiwalay na Oo. nagkasamaan ng loob. Kung hindi, Pero
Kasi marami sila. Maraming natutulog sa bahay po. Ay, hindi na kasya. Pero ang sabi po ni Lola Nene kagabi, pinaghiwalay lang ng tulugan. So sa gabi lang yun. Eh, sa umaga, sa hapon. Naaskasi ko naman siya. Binibigyan ko naman siya ng pera. Hindi naman pera yung usapan sa Pagkain, ano. ganyan. Pagkain, alaga, paglilinis sa kanya kasi syempre lumpo na po siya. Pag kailangan na maliligo siya, sinasamahan ko po siya sa kubeta, sa CR. So, paano yung problema nga natin na doon siya dumudumit, umiihi sa may kung saan siya nagtitinda? Totoo yun. Ha? Sinungaling ka, magpalamula ka. Sinungaling ka, totoo yun. Hindi mo nakikita kasi wala ka doon. Kasi wala ka doon. Dahil kami nag-aaway ni ate. Pagka papatawag lang po siya, tsaka lang po siya pupunta, magbibigay ng pagkain. So hindi. pero So yun ang nangyayari. Pero nakakausap mo ba yung asawa mo? Opo. So, bingid daw eh. Hindi, itatapat mo lang yung bunganga mo sa atin. Itatapat mo lang. Nakakarinig mo. Tapos nakakaintindi naman. Opo. Oh, Ray, ba't di mo masabihan yung sa tenga niya na huwag mo gagawin yan? Kasi ang tingin ni Lola Nene, sinasadya. Kasi may galit dito kay Aiza. Nagwawala po pagka nasasabihan daw. Itanong ako, Ate Kuring. Si Kuya Ray na laging kausap ang kanyang asawa. Sa tingin mo, anong ikinakagalit niya kay Aiza sa kapatid niya? Noon pa yan, may galit siya kanina sa anak niya, sa anin niya, kapatid niya. Ano nga pong dahilan, Kuya? Yun, sila lang nakakaintindi. Hindi ko alam kung anong galit nila sa dalawa. Oh, ayan. Doon po na po siya, ba't aaway pa yung tao? Yun na nga Dapat kasi matulungan niya eh. Hindi yun, Ray, magtulungan. Nagpapakain nga siya eh. Pero wag naman siyang iihi at dudumi doon. Sabihan mo. Sabihan mo. Eto naman, ang kakampi naman ni Aiza, ha? Kasi si Ray, yun na nga. Ngayon, alam mo na ang totoo. Siya ang anak ni Aiza na saksi sa madalas na sigawan ng kanyang nanay at lola. Lynn, humarap ka na. Gandang umaga, Lynn. Lynn, anong mga nasasaksihan mo na nangyayari sa bahay? Lagi po nila inaaway yung nanay ko. Pagsabihin lang po na na tapon po yung kasi po yung negosyo po ng nanay ko na peperwi sa ginagawa. Pero bibigyan naman po sila pagkain. Ngayon, ang amin lang po, itapon po yung yung pinag-iiyan po. Pinagsasabihan po yun ng nanay ko. Hindi naman po inaaway. So sa tingin mo, hindi nabibigyan ng tamang pag-aalaga yung auntie mong may sakit? Opo. Umaabot sa puntong nagdudumi na nakalat-kalat na doon, nakakaperwisyo na. Tapos sinaway po nila si mama. Yung gamit po ng nanay ko, tinatapon nila. Dahil nagre-reklamo ang nanay mo? Opo. Dahil po dun sa Ikaw wala kang trabaho. Wala po. Nako, kailangan nagtutulungan sa ganitong sitwasyon. Opo, Kaya nakakaperwisyo nga naman sa tulungan at pagsisikap yung ginagawa din ni Mrs. Hindi ba? Pero kailangan din may assessment tayo dun sa iyong asawa. Kung ano ba talaga, kasi parang jumble-jumble na yung kanyang mga kondisyon. Malay mo, may may problema na rin sa pag-iisip ng konti yan. Dr. Love, saan ang konsepto ng sa hirap at ginhawa dito? Di ba? Hindi ba dapat magsama sila sa hirap? Dapat. Oo. Dapat, Ate Kuring, kasi mag-asawa. Kasal ba kayo? Oo, mag-asawa sila eh. They're entitled to be together till death do you part. Pero, tough love, yung nanay mismo, ang pinaghiwalay yung mag-asawa. Si nanay mismo ang sumira sa relasyon ng mag-asawa. Ang fear niya, baka mabuntis. Hello? Ang mahalaga dito kasi, Ate Kuring, yung value ng core ng pamilya. Nakikita natin, wala nang mga anak nung kapatid ni Aiza na may polio. Asa ng mga anak? Silang unang dapat nag-aalaga dito. Sa Bible natin, Ate Kuring, sabi, ang maternal love daw is a sacrificial and enduring love.
na maikukumpara natin sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Totoo yan, ang pagmamahal ng ina sa mga anak, gagawin ng lahat. Pero minsan wala na sa lugar. Kasi kung nakikita natin kagaya ni Lola Nene, marami siyang katwiran. Lahat ng maitatanong mo, meron siyang depensa para dun sa anak niya. Pero nalilimutan na turuan yung anak. Mali eh. Kasi yung kinikita ni Aiza, bahagi ng kinakain natin. Huwag ka namang umihi dyan. Kasi walang matinong tao na bibili ng kwek-kwek dun sa mapanghin lugar. Huwag mo nang paalisin si Aiza dun sa lugar na yon. Kasi libre dun eh. Harap ng bahay niya. Ang solusyon, turuan yung umiihi. Hindi dapat umiihi doon. Wala pa kayong toilet sa bahay. Meron po, kaso po malayo po sa bahay namin. Ano ka pa po ng... O kaya meron siyang tabo. Tabo lang po kasi Okay, di po yung siya tabong yun, nakakalakad. pag napuno, huwag naman doon itapon. Gumawa kayo ng paraan kung saan po pwedeng i-dispose yung ihi. Kasi hindi po pwedeng ganun sa ating lipunan ngayon. Ate Kuring. Okay. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.